Hello po mga kapatid, I would like again to share with you another devotion entitled The Universal Standard. Our scripture reading ay matatagpuan natin in 1 Timothy chapter 2, verse 4 to 6, a very important passage. And our key verse ay makikita natin in the book of 2 Timothy chapter 2 and verse 25. Ang sabi ho dito, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. So, napakahalaga daw ho dito, sinasabi ni Apostle Paul na sa kahinahunan tayo ay magturo sa mga kumukontra po sa katotohanan dahil maaring loobin ho ng Diyos na kilalanin po nila ang katotohanan because it is the will of God na ang tao ho ay maligtas. Sabi nga po doon sa 1 Timothy chapter 2 verse number verse number 4. Ang sabi po dito, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So that is the will of God. Ang tao ay maligtas at dumating sa pagkaalam sa katotohanan. So, bawat panahon, maraming mga filosofiya, maraming mga reasoning, at maraming belief system ang sanlibutan ho ito. So, ipine-present ho nila yon bilang isang katotohanan. Pero napakahalagang makita ho natin para ma-identify natin kung ang isang paniniwala ay katotohanan. Napakahalaga po, tatlong bagay ang gusto ko hong i-share sa inyo, and please listen very well. So first, para ma-identify natin ang isang bagay ay katotohanan is napakahalaga po, it must be universal. Kumbaga ito ho ay dapat applicable sa lahat ng tao. So makikita ho natin na ang katotohanan ay wala pong pinipiling kultura. Kumbaga applicable ito kahit ikaw ay Amerikano, kahit ikaw ay Aprikano, kahit ikaw ay sa European country, or ikaw ay Asian. So, walang cultural distinctions. Ang katotohanan ho ay universal. And then second, it must be uniform. Ibig sabihin po nun, ito ay applicable sa lahat ng tao at the same time, sa parehong paraan. Ibig sabihin, ang katotohanan po ay applicable sa bata at the same time applicable din ho sa matanda. Applicable sa mahirap, at the same time applicable din sa mayaman. Applicable sa may education, at the same time applicable din ho sa walang education. So it must be uniform. And then thirdly, ang katotohanan po, it must be unending. So ito ho ay dapat valid, magpawalang hanggan. So hindi ho ito natatapos, hindi po ito nagbabago. At makikita po natin na ang katotohanan sa first century ng mga tao ay dapat yun pa rin ang katotohanan ngayong 20th century. So, makikita natin na sa tatlong guidelines po na yon, ang katotohanan must be universal, uniform, and then unending. Wala po tayong ibang pwedeng tingnan sa guidelines po na yon, kundi ang salita ng Diyos lamang, na ang Bible ang salita ng katotohanan, sapagkat ito ay applicable sa lahat ng tao, sa parehong paraan, at sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. So napakahalaga na i-reject natin anuman ho ang filosofiya, reasoning at belief system ng sanlibutan ito. At ang panghawakan lang ho natin ay ang Biblia bilang salita ng katotohanan, na ito ang siyang nagiging gabay natin sa ating buhay at ito ang siyang pinanghahawakan natin bilang isang mananampalataya. So the Bible is the universal standard ng lahat ng tao. At sabi nga po doon, we will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So that is the will of God, na lahat ho ng tao ay makarinig ng katotohanan at sila ay magkaroon ho ng kaligtasan. So napakahalaga na as believers of Christ, alam natin na ang Bible ang katotohanan, alam natin ang mensahe na ating dinadala. So wag natin itong itago lang sa ating sarili, ibahagi natin ito sa ibang tao, ipahayag natin ito, ipaalam natin ito, ituro natin ito, kahit sila po'y kontra sa katotohanan na ating ipinapangaral. Because in God's will, no, kung papayagan ng Diyos, sila ho ay darating
nakikilalanin po nila ang katotohanan at sila ho ay maliligtas at sila po ay may tiyak na buhay na walang hanggan. So gamitin natin ang salita ng Diyos bilang maging gabay natin sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng lasting impact sa mundong ito. At the same time, ito ay maging gabay natin sa makadiyos na pamumuhay at maging dahilan sa atin pong pagkakaroon ng eternal security. Let us pray. Our Father in Heaven, salamat po sa salita nyo na siyang gabay ko po sa aking buhay. Tinatanggihan ko po, O Diyos, lahat ng mga filosofiya, reasoning, and belief system sa mundong ito. Dahil naniniwala ko, O Diyos, ang Biblia lamang ang siyang salita ng katotohanan na pwede kong panghawakan at sundin sa aking buhay. Ito po ang aking panalangin, O Diyos. In Christ's name, I pray. Amen.